So yun mga pare ko, welcome back po muli sa aking YouTube channel, ating Grace TV. So for today's video mga pare ko, mag-share tayo ng isang bagong video tutorial na naman na i-share natin mga pare ko, about sa pagpuporma ng mga poste. Kung ano ba dapat yung tamang pagpuporma ng mga poste mga pare ko, simula dito sa natin, simula sa may footing. Ito yung i-share ko sa inyo mga pare ko. So huwag na nating patagalin mga pare ko, kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag mo sanang kalimutang mag-subscribe at pag-click na rin ng bell button para updated ka sa mga susunod pang mga video tutorial na i-upload. So huwag na nating patagalin mga pare ko. So tara, simulan na natin. So ito yung i-share ko sa inyo mga pare ko, yan yung nakikita, itong kahoy na to, ayan. Napaka-importante po nito mga pare ko, lalong-lalo sa pagporma ng poste. Kasi itong sapatos, kung tawagin natin, sapatos. Bali itong sapatos naman natin mga pare ko, ay nanggaling to sa may layout natin sa taas. Bali itong tansi natin, pero tananggalan natin yung tansi kasi may porma na tayo sa kabila. Kasi mahirapan tayo baga maipit yung natin, maipit yung mga tansi natin, sayang naman kung maputol. So yan, itong mga natin, mga sapatos natin kung tawagin, bali nakahulog yan mga pare ko, galing sa layout natin sa taas. Inulugan natin yung tansi natin na layout sa taas. At ito na yung naging hulog niya mga pare ko, itong may mga sapatos. Itong may mga sapatos mga pare ko, sapatos kung tawagin ito mga pare ko. So bali itong sapatos mga pare ko, ay napaka-importante sa lahat. Kasi dito sa sapatos mga pare ko, ipapatong na lang natin yung mga porma natin. At hindi na tayo mahirapan pa. Kasi papatong na lang natin yung mga porma natin dito, papatong na lang natin. Kasi may guide na tayo sa baba mga pare ko, So napaka-importante talaga ng may sapatos mga pare ko. Kasi hindi na nadidisalign yung natin, may pattern na tayo sa baba. Kasi papatong na lang natin yung mga porma natin ng poste natin. Bago pala natin to pormahan mga pare ko, linisin muna natin tong mga may dumidikit na halo. Ayan, bago natin pormahan mga pare ko. At dito pala yung gagawin natin ay pedestal muna tayo mga pare ko, unahin na itong pormahan na itong pedestal muna tayo para pag-ukay natin ng natin, tie beam, hindi natatabunan yung natin dito sa baba. Kasi marami yung lupa dito kasi masikip yung area natin, wala tayong mapaglagyan ng lupa, kaya bubuhusan natin to, bubuhusan namin to mga pare ko, bali hanggang pedestal muna tayo, bali elevation ng natin, bali bottom ng tie beam natin, ang bottom ng tie beam lang tayo mga pare ko, Malaki po sa yung tulong ng sapatos mga pare ko, lalong-lalo sa pagporma ng mga poste. Kasi tinutulungan natin yung mga poste natin at mga porma natin na hindi siya mawala sa alignment at mapanatiling stable yung poste natin. Hindi na siya gagalaw-galaw kasi nakapako siya sa mga sapatos natin. Ito yung advantage mga pare ko, lalong-lalo na pag dating sa mga pormahan, sa pagpoporma ng mga poste. Kasi napapanatili nito ang poste natin, stable siya mga pare ko, at hindi na siya gagalaw kasi pinapako natin yung mga porma natin dyan sa may sapatos niya mga pare ko. Yung finish pala nito mga pare ko, ay bali 35 by 35 cm yung finish ng natin. Bali yung dito niya, bali 2.5 lang yung concrete cover natin mga pare ko, So bali yung anilyo natin dito ginawa ay 30 cm. Ayan. Bali yung natin, concrete cover natin dito ay 2.5 cm. Kabilaan yan mga pare ko, Ayan. So ayan mga pare ko, dito na lang muna yung video mga pare ko, at maraming salamat sa panonood. At sana huwag mong kalimutang mag-subscribe at pag-click na rin ng bell button para updated ka sa mga susunod ko pang mga video tutorial na i-upload. So maraming salamat.